Kung iniisip mong mag-run ng TikTok ads pero hindi pa rin natutuloy, sa totoo lang ngayon na siguro yung perfect time para magsimula. May bagong incentive si TikTok para sa mga bagong advertisers. May mga categories sila kung saan kapag nag-spend ka ng certain amount, bibigyan ka nila ng equivalent na ad credits. Halimbawa, kung mag-spend ka ng $200, bibigyan ka nila ng 200 na ad credits. Kung mag-spend ka ng $500, makakakuha ka ng $500 na ad credits. At kung mag-spend ka ng $1,000, bibigyan ka nila ng $1,000 na ad credits. Sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano i-claim yung mga ad credits na yan. Yung mga steps para magsimula ng first campaign at kung paano mo maximize yung ad budget mo para makakuha ng real results. So let's get started. First things first, kung gusto mong mag-avail ng amazing deal at makakuha ng $100 na free TikTok ad credits, highly recommended kung gamitin mo yung link sa description. Kapag kinlik mo yung link na yun, mapupunta ka sa page na parang ganito. As you can see, nakalagay dito sa page na to yung Grow Your Business with TikTok Ads. And may kita mo sa bottom right corner na may nakalagay na $200 ad credit na pwede mong i-avail. And pag-usapan pa natin yun in a bit. So click lang natin to dito at makikita natin na pwede tayong makakuha ng 50% off sa ad spending na may up to $200 cashback. Also, just a quick note. Again, tumataas siya depende sa amount ng pera na gagamitin mo sa ads. So, pwede ka rin makakita ng offers like $200 in ad credits, $500 in ad credits, at $1,000 in ad credits. Pero kung gusto nating magsimula with TikTok ads, yung unang gagawin natin ay click yung Get Started button. As you can see dito sa page na to, create account page nila to, sobrang dali lang magsimula dito. At ituturo ko sa iyo step by step kung paano gawin. Unang kailangan mong gawin ay mag-provide ng valid email address at mag-add ng password. May option ka rin na gumamit ng telephone number kung gusto mo. Pagkatapos nito, siguraduhin mong i-check lahat ng boxes para ma-confirm mo yung terms and conditions. And then, click mo lang yung continue button. Also, side note, kung meron ka ng TikTok account na gusto mong gamitin, highly recommended ko na gamitin mo yung sign up with TikTok button na nasa baba ng continue button. So, perfectly linked na yung TikTok account mo at advertising account mo. So, wala nang extra steps. Pero para sa video na to, i-assume na lang natin na wala ka pang TikTok account. So, click natin yung continue button. Pag na-click na natin yung continue button, kailangan lang natin mag-complete ng quick captcha dito para lang makasiguro na hindi tayo robot. Now, kailangan lang natin i-confirm yung email. Dapat makareceive tayo ng code na isa-send directly sa email natin. Tapos, i-copy-paste lang natin yung code na yun sa format na nakalagay dito. Pag na-type mo na yung code, makakapasok ka na sa TikTok ad account dashboard. Yung unang gagawin ni TikTok ay magtanong ng ilang details tungkol sa business mo para mas maintindihan nila kung anong klaseng ad platform ang ginagamit mo sa TikTok. The first and last are our industry. And pipili tayo ng industry mula sa mga available options nila. Most of you guys siguro ay nagbebenta ng physical products, given na successful si TikTok Shop. So pipili tayo ng e-commerce at kahit anong available na industry sa listahan nila. For this video, pipiliin natin yung jewelry. Tapos ilalagay lang natin yung business name natin. Gagawin natin yung jewelry business. Once na nagawa na natin lahat ng details, click natin yung confirm button and then click get started. And just like that, nasa TikTok ad account dashboard na tayo. Dito ay accept lang natin yung terms and then ready na tayo magsimula sa first campaign natin. Isa sa pinakamadaling part ng TikTok Ads Manager ay yung fact na tinutulungan ka nila step by step sa pag-setup ng first campaign mo. So hindi ka malilito. Tutulungan kita at i-guide through ko yung process na to para mas madali mong maintindihan yung buong system. Now, yung unang gagawin nila ay ipapakita sa iyo kung paano i-break down yung ad campaign managers. Normally, meron itong tatlong distinct levels. Yung unang level ay campaign level, yung pangalawa ay ad set level, at yung pangatlo naman ay ad creative level. Ngayon, nasa campaign level tayo, kung saan tayo magkocontrol ng broad, distinct categories like specific targeting at kung para saan talaga yung campaign na to. So let's get into it. First things first, yung advertising objective natin. Kung titignan mo dito, basically, ito lang yung goal ng campaign mo. Gusto mo bang makakuha ng sales? Gusto mo bang makakuha ng leads? Gusto mo bang maka-generate ng interest? Or gusto mo bang makapagpasikat ng brand mo? Marami kang pwedeng pagpili ang options dito. For most of you guys, kung nagsisell kayo ng products, most likely piliin nyo yung conversion option. Or sa TikTok Ad Manager, yung product sales option na pwede nating i-click dito. Yung mga ibang options dito, hindi ko na masyadong binabother kasi hindi sila ganun ka-effective and hindi talaga nila na-achieve yung end goal natin sa pag-run ng ads, which is at the end of the day, make sales. I think may place ang leads depending sa funnel na ginagamit mo. Pero kung physical products ang binibenta mo, hindi talaga importante yung leads. Mas importante sa'yo yung product sales at yung makapag-convert ng tao para bumili sa'yo. So pwede nating i-click yung product sales. Then may secondary option tayo dito kung saan pwede nating piliin kung TikTok Shop or Catalog. For this specific option, mas gusto kong piliin yung Catalog. Kung nakalink naman yung TikTok Shop mo, mas madali siya considering na yung mga products ay kinuha diretso from TikTok Shop para sa mga users. Magandang option yun kung dropshipping ang business mo. But for now, piliin natin yung Catalog. Ngayon, pwede tayong mag-scroll down dito at makita pa yung ibang details tulad ng campaign name. Pwede natin itong baguhin para ma-organize. So, tawagin natin itong Jewelry Business on Core. Tapos nakalagay din dun yung date. Usually, gusto kong ilagay yung actual date kung kailan ko plano mag-run ng campaign. So, gawin ko na lang example. January 1st, 2025 or something like that. Then, may special ad categories tayo. Important lang to kung gagawa ka ng ad for housing, employment, or credit. Kung hindi, pwede mong i-ignore at wag galawin. Next option is create split test. Again, hindi ko masyadong ginagamit to. Personally, mas gusto ko mag-split test ng sarili ko sa pamamagitan ng pag-run ng different campaigns. So, hindi ko na to pinapalitan. Campaign Budget Optimization. Ito yung tinatawag na CBO. Ito basically yung malaking difference ng CBO versus yung A/B test na gagawin natin sa video na to. Ang CBO kasi ay ibig sabihin automatic nang i-adjust yung budget depende kung saan nyo nakikita na magpa-perform yung ads mo na pinakamaganda. So, kunwari, mag-run ka ng campaign na may tatlong ad creatives at ginamit mo
mo yung CBO. So ang campaign budget ay nakafocus sa campaign level. Ibig sabihin yung overall ad platform ni TikTok ang gumagawa ng decisions kung kailan ka dapat i-increase, i-decrease, or i-spread yung budget sa iba't ibang ad creatives. Parang autopilot siya, gamit ang artificial intelligence at algorithms para mag-decide. Mas madali to kasi binibigyan ka ng more control at gusto ko tong i-test sa simula kasi mas may control ako sa budget types na ginagamit ko. Kung gaano ko gustong i-increase or i-decrease at hindi siya automatic na ginagawa para sa akin. So iiwan na lang natin blanco to for now. Meron ding set campaign budget kung saan makikita natin yung budget sa campaign level instead na iset per ad creative. Pero iiwan natin to for now. Again, wala naman talagang malaking kailangan dito for this instance. So i-click lang natin yung continue button dito. Tapos dadalhin tayo nito sa next page which will be our ad set level. Now na nandito na tayo sa ad set level, dito natin kukontrolin yung mga bagay like targeting. May ibang ad managers din na tinatawag itong ad group. Again, pwede mo itong tawagin kung ano mang gusto mo. Facebook calls it ad set. TikTok naman calls it ad group. Just so may idea kayo kung anong ibig sabihin nun. Then scroll down tayo. For video shopping ads, pwede mong gamitin yung video or image para i-promote yung products mo. Pwede mo munang i-ignore to for now kasi mostly yung ad creative natin, gagawin natin siya sa creative section. Pupunta tayo dito sa catalog. Again, pwede tayong pumili mula sa catalog na pinipili natin. Tapos may option din tayo para sa optimization location. So for this instance, magra-run tayo ng traffic to a website. Sa case mo, baka diretso mo nang i-run yung traffic papuntang TikTok shop. So medyo iba yun. Kung may pixel ka, ito yung parang ginagamit para i-track at makuha yung audience information. Para mas makapag-decide ka kung sino yung target mo na mag-run ng ads at kung paano ka makakakuha ng mas maraming info about your ideal customer. That's again a high-level example kung anong pwede mong gawin sa ad manager. Wala naman masyadong kailangan na galawin or i-play around dito sa video na to. Pwede mong i-keep na lang kung ano siya ngayon. Next thing, placements. Mas gusto ko yung automatic placements. Mas mura kasi siya. Mag-charge ka ng manager kung pipiliin mo yung manual placements kasi kailangan mo pang pumili kung saan mapupunta yung placements mo in the first place. Mas gusto ko yung automatic placements kasi mas madali at feeling ko mas maganda yung performance ng algorithms kapag binibigyan mo sila ng freedom to do their thing. Now, next thing here. Medyo controversial take. Pero kahit TikTok mismo, pinapayagan to. Broad targeting siguro ang best solution for most advertisers. Hindi ko na masyadong binabother yung audience types ko. Hindi ko masyadong binabago yung demographics ko. Yung mga interests nila. Minsan, maglalaro lang ako with age or gender. You know, pipiliin ko kung male, female, or all. Minsan, multiple age ranges din. Like, instead of 13 to 17, pwede kong gawing 18 to 45 or 45 to 54. You know, yung ganung klase ng age range. Pero yung karamihan ng mga settings dito sa taas, iiwan ko na lang na blanco. Wala talagang need para i-specify pa. Tingnan mo, karamihan ng mga ad platforms ngayon, sobrang effective na nila sa targeting na hindi mo na kailangan pang sabihin kung sino yung hinahanap mo, di ba? Mas marami pa siguro ang algorithm tungkol sa kung sino yung hinahanap mo kaysa sa alam mo. And kung bibigyan mo pa siya ng mas maraming inputs, parang nalilito lang siya at parang nare-reduce yung performance ng overall based on my experience and testing with these types of things. So highly recommended ko na iiwan mo na lang siya ng broad. Huwag ka nang maglagay ng interests or mag-include or exclude ng anything. Wala talagang need para doon, lalo na sa early stages ng pag-i-start mo lang. Next, interesting behaviors. Again, hindi ko masyadong binabother to unless sobrang specific ng product ko. Hindi ko talaga to nilalaro. Again, si TikTok kayang gawin lahat ng to for you at sobrang effective niya. Now, budget and schedule. Typically para dito, mas gusto ko mag-start ng mababa like $10 a day or $12 a day. Or nasa ganung range lang. At minsan si TikTok mismo gagawin to kapag yung ad account mo ay bago pa lang. Kailangan mong iset siya ng $20 a day. I think yun yung minimum dito. Tignan natin kung kaya ko. So, $20 a day yung minimum na pwede nating i-spend dito. Pero mas gusto kong mag-start ng mababa hanggat kaya ko kapag nagte-test. Para hindi tayo mag-overspend at mapunta sa isang bad ad na hindi pala effective. Tapos, nangyari yung overspend. Maganda talagang mag-start sa low budget requirements. Tapos, dahan-dahan nating i-adjust pataas para makuha natin yung mas magandang idea kung ano yung effective at kung ano yung hindi. Next is scheduling. Hindi ko masyadong gustong mag-schedule. Hindi ko talaga ginagawa yung may start time. Ang pinaka-best na pwede kong gawin ay ito nga, yung ginagawa ng ganito is na mag-start yung ad tapos ikaw na mismo ang mag-turn off nito. Hindi ko ever gusto mag-set ng start and end time. Gusto ko full control kung kailan maglo-launch yung ad at kung kailan siya titigil. Also, pro tip dito, kung hindi mo pa alam or kung hindi mo pa to ginagawa, kapag maglo-launch ka ng ad, pwede mong i-click yung date na plano mong i-launch to. Highly recommended ko na i-change mo yung military time na number na yun to a time like 11:59 or literally the night before, midnight. Ang ginagawa nun, binibigyan ka nito ng more wiggle room para tumakbo yung ad habang natutulog ka. Tapos pagising mo, mas marami ka ng data na pwede pagbasihan sa decision. Plus, karamihan ng mga tao, hindi nila ina-advance yung ads nila starting at midnight. Most big companies don't. Kaya ikaw, magiging ahead ka sa curve sa bagay na to. Next is bidding and optimization. Hindi ko na talaga binabago yung anything dito. Pwede mo itong iiwan na lang ng ganito. Make sure lang na piliin mo yung catalog. Kung wala ka pang catalog, pwede kang mag-enter ng mga random na bagay dito. For business account, pwede mo itong i-link with the business center. Na quick lang, ipapakita ko sa iyo in a bit. Pero yung next part dito is just uploading your ad creative
creatives. And then okay ka na sa page na to. Now, really quick, gusto ko lang kayong dalhin sa Business Center. Pwede kang mag-create ng quick Business Center name dito, then hit create button. At kung hindi siya mag-work, pwede mong subukan ulit. Make sure lang napiliin yung option na to, tapos i-hit yung next button, then enter mo yung title. Again, pwede kang mag-enter ng kahit anong random stuff dito. Hindi naman masyadong importante for this video. So kahit anong sabihin ko, okay lang. And then yung link, pwede kang maglagay ng kahit anong link dito. Hindi talaga siya masyadong importante. Click mo lang yung create button, then upload ng product image, and pwede kang mag-upload ng kahit anong image dito. And that's pretty much it. Ganun lang kadali. Ganito mo makukuha yung TikTok ad credits. Once again, kailangan mo talagang mag-spend ng specific threshold amounts para makuha yung ad credits. So $200 will give you $200 in ad credits, $500 will give you $500 in ad credits, and $1,000 will give you $1,000 in ad credits. And the best part is, lahat ng to completely free. Basta mag-spend ka lang ng threshold amount, makukuha mo na yung ad credits na to.